Pagdating sa beauty and brain, hindi magpapahuli ang mga Nova Ecijanas. Ito ang kanilang pinatunayan sa isinagawang screening para sa Binibining Nueva Ecija 2026 noong February 15 at February 17. Sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Lemon Umali, katuwang ang Provincial Tourism Office, layon ng pageant na itampok ang ganda at talino ng mga Nova Ecijana sa mas malawak na entablado. Ngayong taon, hindi lang isa kundi 3 prestihiyosong titulo ang naghihintay para sa mga mananalong reyna na irerepresenta ang lalawigan sa national stage. Kabilang dito ang Binibining Nueva Ecija Universe Philippines 2026, Binibining Nueva Ecija World Philippines 2026 at Binibining Nueva Ecija Grand Philippines 2026. Ayon kay Gary Dacanay, Direktor ng Binibining Nueva Ecija 2026, naging maganda ang kinalabasan ng screening at asahan ang isang kakaibang show na ngayon lang makikita ng mga Nova Ecijanos. Thank you, Governor Oy, sa pag-initiate ng napakagandang project na ito. For 2026, Binibining Nueva Ecija is a different show. It's a different show. It will be a show na first time makikita ng mga Nova Ecijanos. I know they will enjoy it, they will love it. So, let's enjoy everything and see you po sa pageant natin sa April 24, 2026. Kabilang sa mga sumabak sa screening ang 22-year-old na si Marinel Salvador mula sa lungsod ng Cabanatuan. Para sa kanya, malaking bagay ang suporta ng pamahalaang panlalawigan dahil nagbibigay ito ng lakas ng loob at katiyakan na mayroon silang komunidad na nagmamahal sa kanila anuman ang maging resulta ng laban. Having the support of your government officials is really important because it gives you the strength to continue. It gives you the hope that whatever happens out there in the state, you're gonna come home to a home that welcomes you, to a community that loves you for who you are and not what you bring into them. Nagpasalamat din siya sa Kapitolyo sa pagbibigay ng pagkakataon na ituloy ang kanilang passion. To our respective leaders, Governor Oy Umali and Sir Lemon Umali, thank you so much for giving us the opportunity to continue our passion out there in our community here in Nueva Ecija. Please take it in your heart that we are so happy and we're so thankful because you're giving us the opportunity to continue, the opportunity to showcase who we really are. And I hope you would inspire more people, more women to continue the legacy that we live in the world as Nova Ecijanos. Hindi naman nagpahuli si Janeline Mendoza Santa Cruz, 22 mula sa bayan ng Cabiao, nasanay na rin sa pagsali sa mga barangay at municipal pageants. Sa kabila umano ng hamon sa time management bilang isang student teacher intern, bitbit niya ang kanyang advokasya para sa inclusive education at gumamit pa ng sign language upang ipakita na walang dapat maiwan pagdating sa edukasyon. But then I am happy because while I am doing my internship, I can be able also to express my advocacy. I am advocating for inclusive education. As you can see earlier, I do sign language because I do believe that everyone deserves an education wherein no one is left behind. Ayon sa kanya, mapalad ang Nueva Ecija dahil sa 3 titulong paglalabanan na magsisilbing daan upang ipakita ang yaman ng kultura at tradisyon ng lalawigan. The thing that I can say is that Nueva Ecija is so blessed that because we have three titles, the universe, the world, and also the tourism. I do believe that it is not just about highlighting its people, but we are also celebrating different cultures, traditions, and we want other people to see that Nueva Ecija is blessed, and we can be able to become a blessing to many. Inaasahang ilalabas ang opisyal na listahan ng mga kandidata sa lalong madaling panahon bilang paghahanda sa inaabangang Grand Coronation Night. Nakatakda ito sa April 24, 2026 kung kailan hihirangin ang mga bagong reyna na bibitbit sa sash at pride ng Nueva Ecija patungo sa national stage. Kasama sila Jeff Gonzalez, Tom Manzanal at Edgel Marbo Manlag, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.